Coronadal City Vice Mayor Araquel bukas maging kasapi ng PFP. UST Jensen Campus inagurahan na. At 17 galang aso nahuli ng City Vet sa Barangay Buena Flor. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Abril 12, taong 2024. Coronadal City Vice Mayor Araquel bukas maging kasapi ng PFP. Narito ang ula. Bukas ang vice-alkalde ng lungsod ng Coronadal sa posibilidad na pumasok sa partido ni South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. na Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Sa pahayag ni Vice Mayor Erlinda P. Araquel, inamin itong binisita niya si Governor Tamayo kamakailan at sila ay nagkausap. Ayon sa vice-alkalde na may mga napag-usapan na sila ng gobernador na hindi pa pwedeng sabihin pa. Na napag-usapan ng dalawang pinuno ay paghahanda sa taong 2025 na posibleng mangyayari. Dagdag pa ng vice-alkalde, sa katunayan ay tinanong niya ang gobernador kung kailan ang orientasyon ng mga political leader sa lungsod ng Coronadal sa ilalim ng PFP. Ngunit ayon sa kanya, bago siya papasok at manumpa sa isang political party, ay kailangan niya munang maintindihan at pag-aralan ng mga prinsipyo na mayroon ang partido, lalo na't siya ay isang kandidato na independent. Samantala, nilinaw ni Araquel na sa susunod na eleksyon sa 2025 ay tatakbo pa rin ito bilang vice-alkalde ng lungsod ng Coronadal, may kalaban man o wala. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Soxergen Headliners. UST Jensen Campus inagurahan na. Narito ang ula. Inagurahan na kahapon, ika-11 ng Abril taong kasalukuyan sa lungsod ng General Santos, ang paaralan ng University of Santo Tomas o UST na matatagpuan sa Barangay Ligaya. Ang naturang gusali ay pwedeng makatanggap ng 5,000 mag-aaral na may 82.2 na ektarya at ito ay magiging isang agritech na paaralan. Ito ang kauna-unahang UST campus na lapas sa Maynila. Kasabay din sa inaugurasyon ay ang pagbasbas na isinagawa ni His Excellency Most Reverend Carillo Alan U. Casicas, DD. Dumalo si General Santos City Mayor Lorelie Geronimo Pacquiao sa seremonya, kasama ang unang ginoo at City Councilor na si Honorable Alberto D. Pacquiao. Sa kanyang mensahe, ang UST ay bahagi na ngayon ng lungsod at umaasa siya na ito ay maging instrumento sa pagpapaunlad sa lungsod sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa mga mag-aaral na tutulong sa bayan. Pahayag ng alkalde na ang lokal na pamahalaan ay suportado nito ang mga hakbang sa ilalim ng kanyang pamumuno na ang LGU ay bukas sa lahat, aktibo at nagsisikap na mas mapabuti pa ang mga mamamayan. Habang ang direktor ng UST Facilities Management Office na si Reverend Father Dexter A. Austria, OP, hahalin tulad ng paaralan sa main campus sa Espanya na may pagka-Mindanao. Sa mensahe nito, ang mga bagong tumasya na mag-aaral ay mararanasan nila ang liminarya ng kaalaman at matutong mahalin ang kanilang pagkakaiba. Dumalo rin sa seremonya sina Rector of UST, Very Reverend Father Richard G. Ang, OP, Prior Provincial ng Dominican Province of the Philippines Incorporated, Very Reverend Felimon I. de la Cruz Jr., OP,
UST Jensen's Assistant to Director Professor Emeritus Maribel G. Nonato kasama ang mga alumni mula sa SoccerGen, mga pinuno ng academic at administrative ng UST Manila at mga staff at executive assistants ng City Mayor. Ang inaugurasyon at pagbasbas ng 7 palapag na paaralan ng UST Jensen ay bahagi ng pagdiriwang ng universidad ng kanilang ika-413 na pagkatatag. Ngayong buwan, magpapatuloy ang pagpapalawak sa darating na ika-25 ng Abril taong kasalukuyan na magaganap naman ang groundbreaking sa bagong gusali para sa Innovation at Research Laboratories. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa SoccerGen Headliners. Para sa uling balita, 17 galang aso nahuli ng City Vet sa Barangay Buena Flor. Narito ang ula. 17 galang aso ang nahuli ng City Veterinary Services Office o City Vet sa operasyon laban sa mga galang hayop noong umaga ng ika-4 ng Abril taong kasalukuyan sa Barangay Buena Flor, lungsod ng Tacurong. Nilibot ng City Vet team ang 7 purok ng barangay. Ang mga nahuling aso ay maaaring kunin ng may-ari at bayaran ang impounding fee ng 500 piso sa Animal Impound Facility sa Barangay Kalandagan. Ang mga hindi nakuhang aso sa loob ng 8 araw ay bukas na ito para ipaampon. Ang gawain na ito ay nasa City Pound na nasa ilalim ng LGU na mahalaga sa mga galang aso na naaayon sa Anti-Rabies Act at para na rin sa kaligtasan ng mga naninirahan, na ito ay nakasaad rin sa Ordinance Number 076 Series of 2021 na ipinagbabawal ang mga hayop sa mga pampublikong lugar sa lungsod at pinahihintulutan na magkaroon ng Animal Impounding Facility para ipatupad ang mga multa sa mga lumabag. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa SoccerGen Headliners. At yan ang kabuuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang SoccerGen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.